Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, ibang topic naman tayo, no. Meron tayong pag-uusapan. Naalala niyo yung TNVS driver na yung naling kay Cyril Manabat, yung nag-post ng kamanyakan. So, meron akong article na nabasa, no. Sabi dito, online post raise alarm over driver's live stream amid Grab dispute with actress. Sabi dito, a screenshot circulating on Reddit has drawn attention online involving a TNVS driver linked to a complaint filed by actress Cyril Manabat. But beyond the initial dispute, what has alarmed many is what reportedly happened afterward. So, nag-live ito, no? According do sa social media post daw, yung driver, nag-reactivate siya ng Facebook niya at nag-live. Tapos during the live stream daw, may nakita daw sila doon na may upuan at may lubid daw sa likod. He was then allegedly seen fixing the rope. Inaayos daw yung lubid, no? Prompting concern among those watching according to the post. Alam niyo na, pag may lubid, kasi viral siya ngayon eh. The situation reportedly escalated until his wife arrived. Dumating daw yung asawa, tapos pinigilan siya at umiyak daw. The live stream then ended abruptly. Bigla daw nag-end yung live. No recording of the broadcast surfaced because the account was deactivated again shortly afterward, according to the posts. So kwento lang pala, no? Kasi parang di umano daw, nag-reactivate ng Facebook, nag-live, tapos may nakita daw na parang upuan sa likod at lubid, no? Well, wala namang existing na recording na nag-surface. So, tingnan natin kung anong detalye. Before going live, the driver also allegedly shared a troubling message. Kung buhay ko po ang tanging kabayaran para tumahimik at tigilan kami, ay ibibigay ko po. Parang nagbabanta ah. The message translate to if my life, yun nga, kung buhay nga daw ang kabayaran para tumahimik at tigilan kami, ay ibibigay niya. Actually, hindi naman yung buong pamilya mo, ikaw ang inaano. Dahil doon sa kamanyakan mo. Parang ang pinapakita niya dito, sa bagay, no, apektado din siguro yung pamilya. Pero hindi ko iisipin na idadamay ang pamilya mo doon. Yung ginawa mo lang siguro, sir. 'Di ba? The information came from a Facebook friend and co-worker. According to the post, as of now, the details remain unverified and are based on second-hand accounts. So, kwento pa lang, no? Grab Philippines had already taken action regarding the initial complaint, placing the driver under suspension while the matter is being investigated. As the story spread online, many people shifted the conversation while accountability remains important. So medyo pag nakakita na ng ganun kasi, alam mo minsan, madali talagang madala ang mga Pinoy sa drama. No? Drama na, hindi ko naman sinasabi nagpapanggap yung may lubid na yon at bangko, 'di ba? Pero alam na natin ang ibig sabihin nun. Pero pag may mga ganun, parang ang daling mag-shift ng simpatsya ng tao. Ba't kaya ganun ang Pilipino, no? Away na away tapos pag nakitang ganun, no? 'Di ba? While accountability remains important, others noted how overwhelming public scrutiny and backlash can be. Given na kasi ito, alam naman natin na pag nagkalat talaga, pag may nag-viral talaga na negative sa'yo, grabe talaga ang panghuhusga ng tao. Given na yun, kahit ilang beses na nating sabihin na,
"Uy, huwag kayong manghusga kasi hindi niyo naman kilala yung tao." Given na yun, eh. Kaya talagang ang kailangan dun mag-iingat ka sa mga gagawin mo online. Kasi hindi ka sasantuhin ng karma, 'di ba? Especially when situations go viral, behind every trending issue is a real person. And the emotional toll can extend far beyond what is seen on social media, observers said. No? Sa likod daw ng mga issue, may totoong tao. At syempre, baka hindi kayanin, no? Pero ewan ko ba? Nakalagay dito, why make the issue so big? Sabing gano'n, no? Kung buhay ko po ang tanging kabayaran para tumahimik at tigilan kami ay ibibigay ko po. Nakalagay dito si Attorney Harvey, sabi niya, this is the consequences of your action. Kaya always be kind. Walang bayad kung magiging mabait tayo. Sino sinasabihan niya dito? Yung manyakis o yung mga tao? Pero, di ba pwedeng applicable din ito do sa mismong sa mismong ah TNVS driver? Given na kasi yun eh. Yung mabash ka online, alam naman natin yan, ilang beses lang nangyayari yan. Mula noon pa naalala ko nung pandemic, alam niyo yung yung mag-ina na binaril nung pulis, nakasama yung anak niya, yung matanda sumigaw ng, I don't care, gumanon yung matanda. Tapos binaril ng pulis. Ang daming nagalit doon sa pulis. Halos isumpa yung, lalo na yung pati nga bata na damay kasi nga yung bata, maano din eh, mataray din eh. Ganun talaga kasi tayo, mga kababayan ko, tayo ay nasa lugar ng mga utak teleserye, 'di ba? Kahit ultimong kay Tito Norman Mangusin, 'di ba, nung na siya, ang daling mag-shift ng ang daling mag-shift ng tao eh. Kahit hindi alam yung istorya, talagang kinampihan si FLM nun, nung napahiya siya. Nagalit tuloy dun kila Kalinisan, kahit hindi nila alam ganun eh. Ang gagawin mo na lang, ika-counter mo na lang yun ng ah, pagpapaliwanag do sa sitwasyon. Pero ito kasi, men, dulot kasi ito ng ng ginawa mo eh, 'di ba? Wala ibang dapat sisihin dito kundi ikaw. Hindi ka naman malalagay sa posisyon na 'yan kung hindi dahil sa ginawa mo, 'di ba? Ikaw mismo yung nag-compose nung nung ipo-post mo doon sa account mo, 'di ba? At alam mo naman na ang pangmamanyak ay maling gawain. Yun kasi ang dun eh. Yun kasi yung main issue dun. Alam natin yung tama at mali. Siyempre, 'di ba, kung gagawa ka ng mali, hindi ko naman sinasabi na lahat naman tayo ay banal. 'Di ba, lahat naman tayo gumagawa ng mali eh. Kaya lang, alam mo dapat na kapag gumawa ka ng mali, may kaakibat na kaparusahan 'yon. At merong responsibility 'yon. 'Yun ang dapat alam. Hindi basta yung palagi tayong iintindihin ng mga tao, 'di ba? May mga naman eh, may mga kasalanan naman na ginagawa mo na alam mo 'yun, yung no choice ka, for example, emergency. Emergency, isusugod mo yung mahal mo sa buhay sa ospital. Tapos, ang tagal-tagal nung driver nung kotse na sasakyan nyo. Ikaw na yung mismo nag-drive, kinuha mo na yung kotse, parang karnaping na yun. Kailangan mo na kasi isugod sa ospital eh. Understandable naman yun kung mali yung ginawa mo na yun. Or halimbawa, inapi ka. Inapi ka ng lubusan. Biglang nasapak mo
ano yun, ang aapi sa'yo. Bagamat mali, sa isipan ng tao, pwede ka pa rin bigyan ng justification na, kaya niya naman nabugbog yan kasi grabe na yung mga sinasabi sa kanya eh. Bagamat mali pa rin, di ba? Pwede pa rin intindihan ng tao. Eh, ito kasi ano eh, walang pwedeng i-justify dito eh. I-justify to dahil taglibog ka nung time na yon or iyayabang mo. Di ba, men? Hindi ito pwedeng ilusot kasi eh. Kasi sa una pa lang, kung ano yung ilalagay mo doon, dapat pinag-iisipan muna talaga. Kasi pag sa social media, no, lalo na pag naka-public yan, hindi lang kaibigan mo yung ano, makakabasa niyan eh. Pwedeng makita ng ibang tao yan at ano sa iyo. O mas maganda kung halimbawa, para sa mga kaibigan ko lang naman yan, syempre biruan namin magkakabarkada. Di sana sa GC mo na lang yan ipinasa. 'Di ba? Kayo magkakaintindihan kayo doon, 'di ba? Pero pag sa ano nyo, pag sa public mo pa nilagay, ano ba yung goal? Bakit kailangan ilagay mo sa publiko to, men? Itong post na to. Kahit ako naguguluhan din eh. Ano, para lumitaw na macho ka? Astig ka? Wala ka namang magiging dyan eh. Sa yan oh, yung sa post na to, yun, nagulat ako, nagpa-picture sa akin. Cyril Manabat, Kuya, picture tayo bago ako bumaba. Sure ma'am, wag mo lang akong ibenta ang picture ko. Ang laki ng bata na yan. 'Di ba? May meaning at hindi lang ito yung ano eh, hindi lang ito yung nakalagay pati yung sa comment section mo eh. 'Di ba? May kamanyakan pa dun eh. Maybe OA ano, kaya lang sa dami kasing taong nabuburyong sa buhay ngayon, pwede nilang palakihin kasi ito. Given na yun sa mga tao, kahit may masabi ka lang na konti, palalakihin. Kaya kailangan talaga mag-ingat tayo, mag-ingat sa bawat pinopost. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko nga kanina, no, ang gusto ko lang i-emphasize kasi, may mga pagkakamali na talagang nagkamali ka lang na kayang intindihin ng tao. 'Di ba? Pero ito kasi, gamit mo yung will mo dito eh, pati yung pag-iisip mo dito eh, para i-compose itong inano mo eh, itong pinopost mo. Hindi mo ito pwedeng sabihin na hindi ko kasi naiintindihan or 'di ba men? Alam niyo na ibig ko sabihin. Ngayon, yung issue na balak mong kunin ang sarili mong buhay dahil siya sa issue na yan, bibigyan mo pa ng pasakit yung pamilya mo. 'Di ba? Maghahanap pa yung pamilya mo ng sisisihin. In reality, ikaw lang naman ang may gawa niyan. 'Di ba? Napaka-bullshit eh, 'di ba? Tapos sisisihin pa yung mga tao sa mangyayari sa kanya. 'Di ba, men? Although nga naman na ano, no, na medyo maliit na bagay, kaya lang nabilad ka kasi sa ano sa public eh. Kaya inuulit, isipin mo muna ang ipopost mo, think before you click. Diba? Hindi mo alam, hindi mo hawak kasi ang isip ng mga tao. May mga tao na gagawing issue yung post mo kahit hindi naman dapat. May mga tao naman na madumi talaga ang pag-iisip. Hindi mo kasi pwede sisihin yan eh. Yung mga nakabasa ng post mo, isa yan sa mga natutunan ko sa social media. Yun na nga lang mga fans ni Tito Norman, ang hirap ng paliwanagan. Minsan, tinitwist yung sinasabi mo eh. Pero wala eh, ganun talaga eh. Kaya lang handa ka na lang talaga na humarap pagka may binibintang sa'yo or nagkamali ka. Kasi yun lang ang way eh, pagka may nangyaring ganyan. 'Di ba? So, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.